Hello, hello. Welcome sa panibagong podcast. Ako inyong host, si Oji. Itong araw na to, aaminin ko sa inyo na medyo tinatamad ako at wala ako sa mood dahil wala akong tulog. Yan ang kaimportantihan talaga ng tulog. Kapag kulang ka sa tulog, hindi ka talaga nakakapag-isip ng maayos din. Tapos, maapektuhan yung mood mo, maapektuhan yung mga task mo sa susunod na araw. Hindi ka makapag-function ng maayos. Nagbago na naman kasi yung schedule namin at siyempre, wala naman akong magagawa doon. Sumusunod lang tayo sa trabaho. That's why, kailangan natin makalaya sa ganitong sitwasyon, maging free sa alarm clock. Sobrang wala talaga akong gana ngayon. Pero, andun pa rin yung commitment ko. Andun pa rin yung inaasam ko na makapag-comply dun sa pinangako ko sa sarili ko na magkukommit ako for 5 years of daily uploading ng kahit anong video lang sa social media. This is the price to pay para dun sa progress na inaasam-asam mo. Ito yung mga bagay na kailangan mo tiisin. You need to accept the pain. Umaasa na lang ako kung ano ibabato sa akin ni Lord sa araw na ito, kung ano yung message na ibibigay niya sa akin. And samahan niyo ako, ito ang tunay na buhay, ito ang tunay na process kung ano nangyayari sa isang taong gustong abutin yung mga pangarap niya. And I think kasama to siguro talaga sa process. Yung mawala ng gana, tama rin. That's why yung iba pala, kaya pala siguro nila ini-encourage na ayusin mo yung tulog mo, ayusin mo yung pagkain mo. Kasi nakaka-apekto din yun yung food na kinakain natin. Sobrang dami ng pagkain natin. Ang nangyayari parang tinatamad tayo kasi busog Busog na busog tapos gusto mo na lang matulog. Ganun yung nangyayari. Kakulangan naman sa tulog, yung isip mo naman naapektuhan, di ka makapag-isip ng maayos, walang pumapasok na idea. Ang gusto mo lang din matulog, 'di ba? Lahat ng sobra masama talaga. Sobra ka sa gising, 'di ba? Buong araw ka gising, so sobra-sobrang ganun, masama. Ngayon naintindihan ko na kung bakit yung mga simpleng task yung pinapagawa sa mga gustong mag-start ng self-development, ng self-improvement sa sarili nila. Kasi una-una yung pinapagawa, 'di ba? Pagtulog, ayusin yung pagkain, magbasa, mag-pray. Yun lang, yung mga simpleng bagay lang na yun. Kasi doon pa lang, mahirap na pala siya. Kapag nasa totoong sitwasyon ka na, kasi madali lang siya sabihin. Pero hanggat hindi mo pa siya nararanasan, I think, madali lang siyang sabihin. Pag nandun ka na sa sitwasyon na yun, ang hirap na pala. Tapos di mo alam ang gagawin mo. Kaya nga, thankful pa rin ako kasi nabuild ko na yung discipline yung disiplina sa isang bagay. Nakuha ko yung qualities na yun sa pagbubuhat, yan sa mga nagji-gym, kasi nagji-gym-gym din naman ako. Yung disiplina nila. Yung sa pagiging estudyante ko dati, ng college, kailangan disiplinado ko. Kailangan ko matulog ng sabay ang trabaho ko nun tsaka pag-aaral. Nag-aaral ako tapos nagtatrabaho. Kaya yung disiplina ko noon, kaya nakuha ko yung disiplina. Eto mo, yung sinasabi ko dito, talagang ang lalayo no. Wala akong plano, wala akong sinulat. Wala akong idea dito. Kung ano lang pumasok sa isip ko, kung ano lang lumabas sa bibig ko, parang yun na yun. Kasi I need to show you guys na ganito pala kahirap yung process na tatahakin mo once you accept the challenge na mag-commit sa isang bagay na gusto mong maabot. Mahirap pala siya. And yun, saludo. Saludo ako sa mga tao na nagko-commit talaga sa isang bagay. At nagagawa nila yun for 10 years, 20 years, and so on. Tapos, hindi sila tumitigil hanggat di nila nakukuha yung result na gusto nila. Work, 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 work. Everyday work, work, work. Araw-araw talaga, trabaho. Tuloy-tuloy lang. Walang makakapigil. So, ang pipigil lang sa'yo yung disiplina mo. At wag rin tayo maniwala sa sinasabi ng kaaway. Minsan yun na lang ulitin ko na naman yung sinabi ko. Sa isip lang talaga minsan Kaya mo siyang labanan, kaya mo siyang ma-resist, yung bumubulong sa isip mo na, hindi, huwag mo nang gawin yan, huwag mo nang gawin. Tinatamad ka ngayon, di ba? Matulog ka na lang, tas mamaya ka na lang, may trabaho ka pa mamaya, tas gagawin mo pa yan. Di, wag na. Kumain ka na madami kasi pagod na pagod ka Daan mo na lang sa kain mo yung stress mo daan mo na lang yan sa kain. Kumain ka na lang. Yung mga ganun, hindi yun galing sa Diyos. Binubulungan ka ng kaaway na para matalisod ka. Meron siya nakikita sa na isang bagay na ay matindi tong tao na to. Talagang desidido siyang maabot yun Talagang kahit anong ibigay kong challenges, hindi siya tumitigil Di, papadalan ko to ng mga problema. Ngayong gabi, hindi ka makakatulog. Ngayong gabi, 3 oras ka lang makakatulog, tas gising ka na buong araw.
tapos mag-work, kailangan mo pa mag-workout, kailangan mo pang magluto, tapos may mga labahin ka pa, may mahugasin ka pa, tapos ang trabaho mo 12 hours pa. Bibigay natin yan sa kanya para tumigil siya. Kasi isang araw lang na tumigil ka, tingin ko tatamarin ka na niyan. Kaya para sa akin sobrang importante ng isang araw. Kahit konti na movements, mag-output ka, gumalaw ka, mag-isip ka, mag-aral ka sa isang araw. Wag kang papayag na sa isang araw ay wala. Totally wala talaga. Kasi imposible naman na hindi ka magkaroon ng 20 to 30 minutes or 10 minutes sa isang buong araw mo para trabahuhin yung pangarap mo. Imposibleng mangyari yun. Pwede mo siyang paglaanan kahit 10 minutes yung pangarap mo para may konting progress. Ganito kaliit na movements, usad ka. Kasi pag pinagsama-sama mo yan, naniniwala ako dun sa compounding. Ano tawag dun? Ayun, naniniwala ako dun sa compounding ng mga trabaho mo araw-araw. Pag pinagsama mo yan, malaki pala yan. Malaki yung magiging impact niya sa buhay mo. Kaya sobrang importante na huwag magpalipas ng isang araw lang kapag nasa momentum ka na. Kasi kasama talaga yun sa process, yung tatamarin ka at mawawalan ka ng gana. Syempre yung mood mo, di mo naman maiwasan yan kung may mga circumstances talaga na naaapektuhan yung katawan natin. That's why sobrang importante na alagaan talaga natin yung katawan natin. Kasi ito yung puhunan natin eh. Ito talaga, itong vessel natin. Ito yung puhunan natin. Ito yung isip natin. Kapag yung mga yan, pinabayaan mo, hindi ka makakakilos, hindi mo kahit anong gusto mong gawin, minsan sa isip ko gusto ko siyang gawin eh. Pero yung katawan ko, pagod na pagod siya eh, hinang-hina, hindi makagalaw. Pag may time na napapasobra sa kasiyahan, ganun. That's why, importante talaga na alagaan natin yung katawan natin. Ito lang ang puhunan. Ngayon, sa akin, ito lang ang puhunan ko. Itong katawan ko, ang isip ko, ang trabaho ko, mga mahal ko sa buhay. Ayun lang, yung frustration ko guys. Konting rant lang sa inyo. Dapat kagabi mag-aaral ako kaso hindi ko na siya natuloy kasi nag-iba na naman yung oras namin, nag-adjust na naman ako. Hindi ko alam kung saan ko siya ipapasok yung pag-aaral ko. So ngayon, nagulo-gulo yung isip ko. Yung kasi pag may routine ka na sinusundan tapos biglang naiba na naman, mag-adjust ka na naman eh. Mahirap mag-adjust eh. Pero yun, tuloy lang. Tuloy lang tayo. Wala namang ibang pumipigil sa atin na gawin ng mga bagay na to kundi ang sarili lang natin. And kung kayo guys, nakakaranas din ba kayo ng ganito? Or ewan ko. Kasi ako, isa lang naman ang mission ko eh. Ang mag-ipon, mag-compound every day. And ay kung pinagpe-pray na isang araw, dapat isang araw hindi ako makalagpas. Kahit ano man yan. Post lang. About sa social media itong sinasabi ko. Kasi yun talaga yung gusto kong i-pursue eh. Meron akong gustong mangyari about sa bagay na to. Doon na papasok yung disiplina na tinatawag, yung disiplina mo. Doon mo na siya magagamit sa mga oras na to, sa sitwasyon na to. Walang ibang makakapagpagalaw sa'yo kundi yung disiplina mo na lang sa katawan. Kasi, ito, hindi ako napaproud na ginagawa ko to. Na hindi ako napaproud ewan ko, nahirapan ako sa sarili ko na maging proud ba ako. Parang may nagsasabi sa akin, yung galing mo, sipag mo, araw-araw ko nag-output, gumagawa ng content, galing mo, nakaka-proud ka. Pero sa sarili ko, di ako napaproud, nahihirapan ako na nakaka-proud ba ako, ganun. Tapos, naalala ko yung may napanood ako dati, sabi niya, dapat maging compassion ka daw sa sarili mo at maging graceful, maging mabait ka rin. Kasi yes, may mga shortcomings tayo, pero hindi naman tayo mga better qualities, values sa sarili natin. Dapat nililift up mo din yung sarili mo. Kasi, tao ka lang din. Dapat maintindihan mo din yun na tao ka lang din. Maging mabait ka sa sarili mo, maging compassion ka sa pag-abot ng mga pangarap mo. Meron kasing presyo na kailangan mong bayaran. At yun yung pain. Kailangan mong tiisin yung sakit. Yun ang kapalit ng progreso na hinahabol mo, na hinahanap mo sa buhay mo. At gusto ko yung mamit. So, ang makakapaghiwalay na lang doon sa progress na yun at sa kung nasa saan man tayo ngayon, yung disiplina natin na kapitan yung mga pinapaniwalaan natin na mangyayari yun. Make sense? At kung wala kang disiplina, for example sa akin, tinamad na naman ako ngayon. Actually, araw-araw akong tinatamad eh. Pero ngayon, grabe yung pagkilos ng kahoy sa akin. Dami niyang binabato. Titira niya na yung katawan ko. Tingin ko kung wala akong disiplina at kung hindi ko kasama ang Diyos, titigil ako dito. Tama na to.
Kagaya dati, gano'n ang diskarte ko dati. May sinisimulan ako ta's hindi ko tinatapos. Puro simula lang. Lagi akong sinasabihan ng nanay ko na gano'n, "Ano ba 'yan, puro ka simula, para kang tatay mo." Gano'n lang, gano'n lang gano'n. Sisimulan tapos ibang bagay na naman sisimulan. Buti na lang nakabuo na ako ng disiplina at lagi kong inaalala sa isip ko na kasama ko naman ang Diyos. Kasi yung mga taong seryoso sa bagay na ginagawa nila, tinetesting yan muna eh. Naniniwala din ako, tinetesting din bago ibigay yung blessing. Meron munang testing. Ulitin ko na naman, gawa nga nung character, inaayos yung character. So, reminder din to sa akin eh. Itong pinag-uusapan natin ngayon. Reminder din siya na tao lang tayo, hindi naman tayo nagpapaka-perfecto dito. Bagkus, ginagawa lang natin yung best natin para lang hindi tayo malungkot, hindi tayo ma-anxious na wala kang ginagawa sa buhay, wala kang inaabot, wala ka man lang mga mithiin. For me, ganun lang eh. Ako para sa akin, ganun lang din eh. Kung bakit ko ginagawa ngayon to. Para lang mabawasan ba yung lungkot ko na nung mga time na wala akong ginagawa. Trabaho lang ako, magtatrabaho, kakain, tutulog, workout, trabaho, tulog, workout, kain, tulog. Ulit-ulit lang, parang wala akong inaabot sa sarili ko. Feeling ko wala akong purpose. So ngayon, kaya ako ginagawa to, para din pala sa akin, para hindi ako malungkot. Kasi itong mga bagay na to, parang ano lang to sa akin eh. Parang ito yung way ko para mawala yung pagod ko, yung inis ko, yung frustration ko sa hirap, yung lungkot ko ba. Kasi madalas ang lalaki, mag-isa niya lang yan hinaharap, yung mga bumubulong sa isip niya. Yung battles, mag-isa niya lang kinakalaban yan eh, usually sa mga lalaki. Hindi tayo madalas humingi ng tulong, at kapag humihingi naman tayo ng tulong, kung kailan kailangan natin, dun pa tayo nare-reject. That's why nagkakaroon ng trauma yung mga lalaki na humingi ng tulong. That's why karamihan sa mga tunay na lalaki, hanggat maaari, haharapin nila yan na mag-isa lang. Kaya doon nagsisimula yung mga tunay na warrior, pag nalalagpasan nila yung mga nasa isip nila. Ngayon, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga sinasabi ko dito. Kaya nga sinabi ko kanina, bahala na si Lord kung anong sabihin niya sa akin. At yun, matindi ang pagtitiwala at paniniwala ko sa Diyos ngayon. Kasi, guys, ito tayo, wala na tayong ibang pag-asa kung wala siya eh. Sige, tawan-tawanan mo ko. Ano ba yan, maka-Diyos, nagmumura nga yan. Giinom nga yan eh. Okay, sige. Gaya ng sabi ko kanina, may mga shortcomings tayo. Meron din naman tayong mga better qualities. Kaya tuloy lang guys, huwag tayo magpa-apekto sa sinasabi ng ibang tao. Usually nga yung mga magsasabi nun, yung mga kakilala mo pa, yung mga kaibigan mo pa nga eh. Naisip ko rin ng mga nakaraan, ang buhay talaga parang laro eh. Life is a game. Parang ang sinasabi doon, life is a game. Walang totoo dyan, laruin mo lang. It's either ikaw yung lalaruin or ikaw yung maglalaro. In short, ikaw yung magiging player ka. So, ayokong laruin ako nilalaro-laro ka lang, pinapasunod. Gusto ko maging player din ako. Finally, may nag-ask na ng question sa poll ko, kasi nanghingi ako ng question doon sa IG ko. Sige, ito, may tanong siya. Si Miggy, yo, shoutout sa'yo. Dati kong kasamahan to sa church, gitarista namin. Sobrang galing din ito kumanta, itong bata na to. Napaka-talented nito, sumasayaw din. Talented itong bata na to. So, yung question niya, kuya, since yung niche mo is about potential and success, di ba? Like, chasing your dreams. Suggestion lang ha, kasi nakikinig ako, podcast mo eh. A great topic would be the identity crisis after achieving your goal. Like, after mo ma-achieve lahat ng goals mo, what's next? How are you gonna move forward? Kasi most people feel empty after. Bakit yun nangyayari? Parang ganun. Tangina, ang ganda ng ano niya. Ay, sorry. Hanggat maaari, ayoko magmura eh. Lalo na sinasabi ko yung si Lord dito sa podcast na to. Ang ganda ng tanong niya. Alam mo, ako na feel ko rin yun eh. Pero iba-iba kasi tayo ng definition ng success, di ba? Iba-iba tayo ng pagkakaintindi ng success. Iba-iba tayo kung ano ba talaga ang success sa atin. Kasi ako nararanasan ko din yun. Yung pag naabot mo yung isang bagay, tapos ano nang next. Pero sa akin, sa mga maliliit, mga material na bagay lang siya, tapos maliliit lang. For example, yung nakabili ako ng laptop, nakabili ako ng itong camera, nakabili ako nitong mic, maliliit na bagay lang, yung sasakyan, yung mga ganun, mga material. Tapos, ito na yun, ano nang next? Tapos, sabi niya doon, di ba, ba't nararamdaman yung feel empty? Dito na papasok yung Diyos. Yun yung lagi kong sinasabi, bro. Dito na siya papasok. Kasi nga,
'Di ba sa kada dulo ng podcast ko sinasabi ko, at the end of the day, lahat ng mga ginagawa natin ay walang kwenta kung wala siya. So whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Kasi nga bro, eto yan. Bibigyan ko kayo ng simpleng analogy. Ang isda, kinreate siya para sa tubig. So sa tubig dapat siya, nandoon siya. Ang ibon create yan sa taas para lumipad, 'di ba? Ang tao kinreate yan para sa Diyos. Tayo ay para sa Diyos. Kung wala tayo sa Diyos, kung ang chine-chase na, guys, walang problema na abutin natin ang mga pangarap natin, ha? Okay lang yon na i-achieve natin lahat ng mga gusto nating i-achieve. Abutin natin lahat ng mga mithi natin. Yun nga ang goal na ma-experience natin ang sarap ng buhay dito sa mundo. Dahil yun ang gusto ng Diyos na ma-feel natin, na maranasan natin. Pero, pag doon ka lang nakapokus, baliwala ang lahat ng bagay na yan. Walang kwenta yan kapag wala siya. Kasi para tayo sa Diyos After mo makuha yan, purihin mo siya, pasalamatan mo siya, i-acknowledge mo siya dahil siya ang nagbigay niyan. Na empty ka, kaya nafe-feel mo na nagiging empty ka, wala kang maramdaman, ano na ang sunod pagkatapos nito? Dahil nakakalimutan mo kung sino ang nagbigay sa'yo niyan. 'Di ba? Ang purpose natin dito sa mundo ay purihin siya. Tayo ay para sa Diyos. That's why nafe-feel mo yan after makuha ang lahat ng bagay. Sobrang successful mo na, naabot mo na ang lahat ng mga bagay na gusto mong abutin, kayamanan, pera, babae, pamilya, bahay, kotse, lahat ng yan. Tapos, nakaramdam ka pa rin na, ito na pala yun? At parang sobrang lungkot. Kasi bro, ang missing piece dyan ay ang Diyos. And hindi ako galit guys, kasi baka may mag-comment na naman dyan na, ba't galit ka? Hindi ako galit guys, ganito lang talaga ako magsalita. Kasi taga Cavite ako, taga South, ganyan talaga magsalita mga Caviteño. Wala akong magagawa dyan, ganito talaga ako magsalita. Hindi ako galit, nag-e-explain lang ako. I just want to be clear with you guys. Thank you sa tanong mo Miggy, sobrang ganda nito. Pati ako na-remind ako na pag-abot natin, nga, abot tayo ng abot sa mga pangarap natin, lahat. Chine-chase natin, di ba? Tapos nakakaramdam pa rin tayo ng emptiness sa puso natin. Kasi sabi niya nga most people feel empty after. Ganda nung tanong niya na matalino din to si Miggy. Tapos sabi niya parang nagkakaroon ng identity crisis after achieving your goal. Para sa akin, madali ko lang masabi to kasi naintindihan ko na kung bakit nagkakaganoon. Kasi actually lahat ng mga achievers, mga taong may ina-achieve, tas nakukuha talaga nila yung gusto nilang abutin, nag-e-end up ang karamihan, kapag wala ang Diyos i-assume natin na wala ang Diyos. Puro dreams. Puro me. About me lang lagi. Nag-e-end up talaga ang tao na parang wala rin siyang naging. Parang sobrang empty ng puso niya. Ito guys walang ibang makakapag-fulfill sa puso natin kundi ang Diyos lang. Kasi nga, ulitin ko, ang tao ay para sa Diyos. Ang isda ay para sa tubig, ang ibon ay para lumipad, para sa himpapawid. Ang tao ay para sa Diyos, para tayo sa Kanya, para purihin natin siya. Yun ang purpose natin. That's why nakaka-feel tayo ng emptiness kasi wala siya sa atin Hindi tayo pwedeng humiwalay sa Kanya. Siya ang source ng buhay natin Sorry guys kung nagiging ayoko mag-sorry guys kung nagiging parang Bible study na to. Wala akong pakialam kung anong sabihin nyo. Pero yun yung tanong niya kasi. At sobrang ganda nito. Lahat ng mga topics about success, achieving your goals, para sa akin mag-e-end up pa rin ako. Nasa Diyos pa rin galing lahat yan Pati nga yung mga leaders dyan sa gobyerno, siya ang nagtatalaga niyan. Kaya wala tayong karapatan dapat na mag-alis dyan Kasi siya ang naglagay. Di ba nga sabi, kung anong nilagay niya, hindi mo yan maaalis. Kung anong pinagsama niya, hindi mo yan mapapaghiwalay kapag ang Diyos ang gumawa niyan. So, thank you ulit sa'yo, Miggy. So, sobrang ganda ng question mo. Nabuhayan ako. Ayun, di ba? Konting push lang talaga. Ang kailangan lang talaga ng tao ay i-push. Kailangan lang ng konting-konting tulak lang para gawin niya yung isang bagay. And thank you sa'yo, Miggy. I declare blessing upon blessing sa iyong pamilya, lalo na sa'yo, sa mga dreams mo, sa buhay mo. Pagpalain ka ng Diyos, paring Miggy. Ingat ka palagi and see you soon. Balik tayo sa sinasabi ko kanina na wala nga akong motivation. So, nag-end up patuloy itong podcast ko sa sobrang gandang podcast. Ayoko na nga simulan to
Ayoko na kanina eh. Gusto ko nga matulog na lang. Kasi nga, papasok na naman ako 12 hours. Well, thank you Lord for the work. I'm sorry kung nagiging ungrateful ako. Sorry Lord kung ganito yung ugali ko. At salamat dahil nire-remind mo na isa lamang akong tao at kailangan ka namin sa puso namin. Ganda ng podcast na to guys. Hindi ko akalain na mag-e-end up tong podcast na to sa sobrang gandang usapan natin. 'Di ba? Gawin mo lang yung trabaho. Do the work even you don't feel like it, 'di ba? Kahit hindi mo feel na magtrabaho ngayon, kumilos ngayon, gawin mo pa din. Kasi hindi mo talaga alam yung mangyayari kapag nagtuloy ka. Well, yun yung purpose, yun yung plano ng Diyos para ma-share ko sa inyo tong kwento na to. Na ang gusto lang niya maayos yung character natin. That's why keep going and hayaan mo na, huwag ka masyadong magplano-plano sa bawat araw mo. Maiging may plano pero huwag ka pa rin masyadong magplanong sobra-sobra kasi siya pa rin ang nakakaalam. Trust in Him. Yung faith natin sa Kanya. Yun ang dapat workout natin. Sobrang ganda ng podcast na to. Hindi ko akalain na magkakaganon. So nakita nyo naman yung process. Kanina parang wala talaga akong gana. Pero ngayon bumalik yung sigla, di ba? Yun guys, maraming salamat sa pakikinig nyo. Kita-kita ulit tayo sa sunod na episode. Kung may mga question kayo, pwede kayong mag-comment sa video na to. And ito ngayon lagi ko sinasabi, at the end of the day guys, lahat ng bagay na to ay walang kwenta kung wala siya. Sinong siya? Ang Diyos. Whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Yun lang. Peace brother.